Hello mga katigstugan! Gagawa nga pala si Mr. ng turon. Grabe, isa rin talaga ang turon sa favorite naming merienda ni Mr. At dahil madalang nga yung may gumagawa nito dito at nagtitinda, ayan, at naisipan niyang gumawa. Sinipag. Buti na lang talaga at merong saging dito. Malapit nang mabulok, charis. Isa rin talagang magandang gawin sa nahihinog ng saging is gagawin mong maruya or else turon. Nabulol na naman ako, maruya, ano ba? Gusto rin sana namin gumawa ng maruya, kaya lang hindi talaga kami marunong, kaya turon na lang talaga. Bumili nga lang kami ng lumpiang wrapper. So ayan, nilagay niya dyan yung saging na pinaghiwalay niya sa gitna. Yun bang hinati sa gitna? Nilagyan nga pala niya yan ng dagdadalawang piraso sa loob. Hindi ko na naipakita, pero minatamisan niya muna yung saging. Para matamis na yung sa loob, di ba? Ayan, at inisa-isa niya na nga gawin. Mahilig talaga tong si Mr. gumawa ng mga ganyan, katulad sa tinapay, tapos lalagyan niya ng itlog. Then yan, yung turon. Madalas kasi nabubulakan lang kami ng saging. Dito kasi sa lugar namin, once na nagbunga na yung mga saging, sabay-sabay. Kaya ayun, minsan hindi mo na mauubos lahat. Sasayang lang. Kaya kadalasan talaga, pinapakain namin sa ibon yung mga saging. At gustong gusto naman, Pero isa talaga ang saging sa hindi ko masyadong gustong prutas. Ewan ko ba, mataas pa naman ang potassium nitong prutas na to, di ba? Napakasustansya ng saging. Pero buti na lang, si Supreme gustong gusto ng saging. Unggoy yata. Meron ngang kasabihan, di ba? Kapag mahilig ka daw sa saging, hindi ka tigyawatin. Kaya siguro tigyawatin ako kasi hindi ako mahilig sa saging. Pero kasabihan lang naman yun. Kasi bakit naman yung ibang mga hayop na hindi kumakain ng saging, hindi tinitigyawat, di ba? Pero dahil nga siguro inihahaling tulad ng unggoy sa mga tao, kaya sa unggoy, nilagay yung kasabihan na yun, no? Paisip talaga ako ng bonggang-bongga doon. Swear. Sa dinami-dami ng kasabihan dito sa mundo, wala namang masama kung maniniwala tayo, di ba? Bakit kaya may kasabihan na ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili, di ba? Ano kaya yun? Ano ba talaga, ha? Hindi ako nakakarami ng saging pero nakakakain ako kahit mga 2 o 1. Lalong-lalo na kapag minatamisan na yan. Sarap. Naalala ko kasi noon si mama, nagmamatamis niya ng saging. Hinihiwa niya sa maliliit tapos nilalagay niya ng sago. Pero mas madalas yung parang mamatamisan niya lang, ganun. Tapos hindi niya hihiwain sa gitna. At as in isang buo. Ay, kinikita ko ng lamok. Ano ba? Tapos na nga si Mr. niyan, kaya ayan, hinile-hilera niya ng ganyan. Dami-dami nga siyang nagawa, kaya ayan, marami talaga kayong makakain. Hindi kayo mag-aagaw-agawan. Umpisa na nga siya at pinainit niya na yung kawali. Nilagyan niya na rin yan ng mantika. At nung mainit na nga, iniligay niya na isa-isa yung mga gagawin niyang turon. Basta ilalagay niya yan, hintayin niyo lang. O, diba? Bago nga pala niya isa lang yan, iginulong niya na yan sa sukal. Sa asukal? Ano ba? Hindi kasi nakita sa video. Ano ba, mister? Di na nga napakita, kaya ayan, walang video na ginulong niya yan sa asukal. Pero ang mahalaga naman, nasabi ko, di ba? Madali nga lang tumigas yung wrapper, kaya ayan, binabaliktad niya na agad. Sa pagluto talaga ng turon, talagang bantayin. Hindi mo pwedeng iwanan. Madaling masunog. Si mister pa naman, kapag nagluluto, ay, kailangan may pinapanood pa. Nood ng nood kung ano-ano. Hindi nakapokus. Ano ba? Pero ganun pa man, naluluto niya naman ng maayos yung niluluto niyang yan. Masarap din sana ang turon kapag merong langka. Swear. Wala lang kasing available na langka dito sa amin ngayon, kaya walang nilagay. Sorry na ha. Pero ang mahalaga naman dyan, merong wrapper and merong asukal. Kaya turon talagang masasabi. Nag-isipan pa nga namin kung anong gagawin namin, kung banana Q or turon. Sabi ko nga, mas gusto kong may wrapper, kaya turon. Ako masusunod. Nangon niya na nga yung first batch, kaya ayan, nagluto na ulit siya ng pangalawang first batch. Pangalawang first batch? Second batch. Ano pa? Naguguluhan na ako. Hindi man ganun ka-perfect yung gawa niya, pero masarap yan. Walang perfect sa mundo, kaya wag kang judgmental. Ang importante naman sa lahat, nakakain pa rin yan. Saka, walang lason, di ba? Dahil nandito nga si Sam, yung kanyang pamangkin, siya yung unang tumikim. At ang sabi niya, masarap naman. Siyempre, tito niya yan. Tito na, ninong pa. Siya, dito na lang. Bye!